Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan is this Dutertes. No, yung kanila pong mga stance sa national issues, no, para po silang nag 360 degrees back to the original point of origin. Para silang yung Earth nag 1 year around to the Sun. Kasi po, meron po tayong nakitang article na kung saan meron pong isang parang political analyst na nagsabi na parang meron silang gusto na gawin. Ayan. Pero, unahin natin mga kababayan, ano po yung take ng mga mambabatas dyan po sa pagsuporta ng inyong dating Pangulong Duterte, the Prime Minister of Baal, tungkol po dyan sa charter change. No? At ganun din po yung mga pagiging isang, hindi mo alam ano ba, kaplastikan? Flip-flapper ni Sara Duterte. Actually, nabigyan na natin ito ng content, yung latest natin dyan na upload, pero dadagdagan pa natin para lalo nating makita ang kulay ni Cruella de Vil. Di po ba? Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagsishare at nagla-like ng ating videos, ganun din po sa nagsishare ng kanilang mga blessings. May God bless you all. At doon po sa mga bumibili ng ating merch, no, nandiyan po yung link ng ating merch if you wanna check it out, no. At tayo po ay magpapasalamat sa ating mga masugid na taga-subaybay during our video premieres. Nandiyan po si Aichang, si Elora, si Mami B, baka magtampo na sa atin si Mami B as in beautiful, si Maritel T, si Priscilla Acepcion, si RN 2 cents, si Tropa Kills, si Maricris Hernandez. Lagi po na yan si Maricris Hernandez. Kung hindi siya makapunta sa video premiere, siya po ang kauna-unahang nagre-replay ng ating video. Kasi nasa East Coast po siya, hindi po siya makasama sa ating mga video premieres. Si Kuya Danny Reynado, si Manang Mighty Baisa, Rebecca Lagman, si Ilocana Kana, matagal ko na pong kakilala yan, si Ilocana Kana, no? Napakabait po na tao niyan. Sino pa? Yung mga nakakalimutan ko, si Lulu. Si Lulu disappearing. Sino pa ba? Marami pa po si Mohamed, nandiyan po. Lahat po kayo na palagi pong nasa ating video premieres o kung nasa background lang naman kayo, kung gusto nyo magpa-shoutout, sabihin nyo lang doon sa ating video premiere. Shout out, Sir Tokis! Okay, and all of you, thank you and God bless you all. So, unahin natin, i-background natin mga kababayan, kung ano po yung sinabi ng inyong dating Pangulong Prime Minister ni Baal na si Rodrigo Duterte. So, actually, napaano ko na to sa inyo kapon, pero isasama ulit natin. Hindi ko pa po dinidelete yung audio at the video. Ito po, no, kung ano po yung sinabi niya sa Chacha. No, ulitin lang natin. Ako mo suportar ko. I would support any changes in the Constitution that would enhance, improve, or whatever would make the Filipinos happy. I am for it. Walay problema. Basta wala lay musod nga interest para ugma nila. So yun po, no, mga kababayan, maliwanag pa sa sikat ng araw na kanyang susuportahan ang charter change. Basta wala lang other agenda, kasi Bisaya no? Ako ano ko na lang, other agenda na kung saan ang iniisip nila ay mapapatagal sila sa pwesto o no, yung talagang maghahari-harian sila diyan, di na sila mapalitan, no? Kasi sabi ko naman dati na pag ang isang tao, ang isang opisyal o politiko ay nagtatagal sa pwesto, ano na siya lording, nagiging dictator or authoritarian. Parang ikaw na lang ang may monopolyo. Ikaw lang ba ang may kakayahang magsilbi?
Ganun ka ba kagaling? Eh di sana magtayo ka na lang ng sarili mong kingdom para ikaw ang hari. Pero hindi naman ganun siguro si Pangulong Bongbong Marcos. He will not desire that. Pero rin yun, nakakapagod po ang mamahala sa isang bansa na watak-watak eh. Physically, geographically, no? Watak-watak tayo. Tapos, may iba-iba pang mga dialekto. Ang hirap pamunuan yan. Kaya dapat talaga you are skilled, you are able, your statement, and you have the willpower to govern. Yan po yan. So, maliwanag. He is all for it. Para sa ikakatuwa ng mga Pilipino, i-enhance ang buhay ng mga Pilipino, so be it. Pero yung other interest, just like you want to stay in power, doon siguro siya mamumblema. Eh kasi hindi nila nagawa eh. Tulad din po ng nasabi ko, no? Hindi nila nagawa nung termino niya. No, siguro kung nagawa nila yon ng termino niya, malamang siya pa rin ang presidente hanggang ngayon. Di po ba mga kababayan? So, sa kanyang-ganyang sinalita o inatter, mga kababayan, dito po sa balita ng politico.com, tuwang-tuwa naman ang ating speaker dyan. Kasi kung maalala nyo kahapon, ang ating speaker, Martin Romualdez, ay nagkaroon po sila ng yung session sa House of Representatives. Naabutan ko yung sinabi na ang mga nag-confirm for attendance is 207 lang. Ilan sila dyan? 326 o 316? Where are the others? Nasaan yung mahigit 100 na mga members of the House of Representatives? Are they on break? Lunes na Lunes, you are on break? What happened, dudes? Yun po yung kinonfirm kahapon eh. Pagpasok ko, yun na eh. Oh, Mr. Speaker, sabing ganon. The confirmed attendees are 207 representatives. Kapag ano ako, hindi naman lang makasipot yung iba. Where are they? Kung alam nila na meron silang gaganyan yung House of the Whole ba yun? Kasi nanonood pa ako bago ito. Pinanonood ko yung ano nila, yung Everyday Press Con, yung Kong TV ba tawag doon? Congress TV. Ganon eh, hindi ko na makita. Nandun nga si Suarez, at si Suarez lang ang kilala ko doon sa 4 na congressman. No? Sabi ko, tapos nung lumipat ako doon dito sa itong Committee of the House of the whatever. Kasi babalang kasi na nila yung kanilang yung RB87, yung version naman nila, no? Kaya ganyan. Natataka lang ako mga kababayan. Siguro inform naman lahat sila. How come they cannot attend that whatever they called it? Ayan, House Committee of the Whole. Ayun, nakalimutan ko na. Alam niyo naman, tumatanda tayo, no? Kaya sabi ko, anak ng siopaw, 100 mahigit ang wala na nag-present o whatever, na grabe, oh. Nasaan kayo? You late? Na-late ba kayo sa EDSA? Nasaan ba yan? Saan ba ang Batasang Pambansa? Di ba sa Batasang Pambansa building nito? Na-late ba kayo sa EDSA o you just got baka nag-party kayo nung gabi ng linggo tapos puta, you got a hangover. I'm sorry, I'm sick. I'm gonna call in sick. I don't wanna hear that bullshit. Di ba ganon? Kasi sabi nila, ang pinaka tamad na araw talaga, Lunes. Gagana pa ang utak at katawan mo on late Tuesday kung kailan pa uwi ka na ng bahay. Ganun po eh, yung mga nalaman ko dito, mga kwento-kwento ng mga kasama ko sa trabaho dati. Man, there is a lazy Monday. I was so tired. We have a barbecue, we have a party at last night, and it end up like in the morning. Man, I still have I don't feel like working today, but I don't have any more sick hours or any leave. I have to suck it up, dude. Makikita mo yan. Kwento ko lang ha. Makikita mo yan
Kape ng kape kasi libre po yung kape sa amin, no? May mga biscuit pa, mga sa snack bar sa ano sa lunchroom. Morning kape. Maya yosi break alas 10 kape. Tapos lunch break, hindi ko naman kasama yung mga yun. Kasama ko mga Pinoy mag-lunch eh. Tapos maya meron kaming break ng around 3. Yosi break, coffee break. Pagdating ng 4:45, house cleaning na. Para uwi na. Pero makita mo yung iba, petiks din. Tatawa lang ako, naikwento ko lang sa inyo. Libre po yung kape namin, may mga vending machine. Sometimes yung company, nung napasukan ko, galante talaga. Libre pati mga pagkain sa vending machine eh. Kaya sa loob na isang linggo, ubus-ubus yun na. Kape, umaapaw ang kape sa amin, mga mabayan. Talagang ano. Ito lang po yung sabi ni Speaker doon sa House Committee of the Whole. Ha? Ayan po. Ki-speech siya, pinanonood ko eh. Ninong, konti pang ayos. Baka pwede nang maging presidente sa 2028. Ayusin pa, magpapayat pa ng konti tulad ko. Dito po sa politiko, ito lamang ang pakay natin. Ayan po ang sagot ni Ninong Speaker Martin Romualdez doon sa sinabi ni Prime Minister ni Baal na payag siya, charter change lang. Kung ano ang ng Pilipino, masaya sila. Pero yung mag-i-extend ng term o whatever, yun. Hindi. So anong sagot ni Romualdez? Ito lamang ang pakay natin. House to amend only. Kayo dyan sa Senado. Ha? Tandaan nyo na to. Ha? Paulit-ulit tayo eh. Paulit-ulit din sila. Only Charter's economic provision. The word only. Yun lang. Wala nang iba. Kaya kayo dyan sa Senado, eliminate your insinuation. Ang kinababahala pa nila, they don't wanna do the joint voting. Kasi talo sila eh. Pero mo magiging isa na lang sila. Dadagdag yung 24 sa 316. Wala na silang masasabi diyan kung manalo majority. Yun. Pero hanggang economic provision lang. Hindi kayo maaalis na Senado kasi hindi naman babaguhin ang form of government. Kaya ituloy nyo yan. Tapusin nyo na yan, please. Okay. Speaker Martin Romualdez stressed on Monday that the House of Representatives will only seek the amendment of the economic provisions of the 1987 Constitution and will not include any political reforms. O yan, tuldok na po yan. Tuldok na yan. That's it. Dito sa gagawin nilang charter change, it's only for the economic provisions. Now, kung meron man in the future na magbabago ng political reforms, then so be it. Di po ba? Maliwanag, mga senador, kung ano pang kinakatakot nyo. Wala na yung PI. Ano pang gusto ninyo? Nag-submit na rin ng katulad ninyong House Resolution, Resolution of both Houses number 7 that will only tackle the economic provisions. So tama na yung mga patutsada ninyo, kayong mga senador, kayo nagsimula niyan eh. Masyado kayong matatakotin eh, no? Kasi takot kayong mawala sa power, ganon. During the start of the deliberation of the House Committee of the Whole on resolution of both Houses 7, on Monday, Romualdez denied the unfounded and baseless accusation that the House will push for political reforms. Quote, malinaw po sa ating lahat ang misyon natin ngayon, baguhin ang ilang economic provisions na pumipigil sa pagpasok ng mga negosyo mula sa ibang bansa, mga negosyong lilikha ng trabaho at magpapasigla ng ating ekonomiya. Ito lamang ang pakay natin, ekonomiya, hindi politika. Ayan na po, napakalaking tuldok doon po sa mga senador, sa mga iilan na mga epal, pakialamero, na hindi babaguhin ang political reforms.
economy, economy, economy. Because if the economy grows, no, maraming magkakatrabaho, medyo aangat ang economic status ng bawat pamilyang may nagtatrabaho at uunti na malilesen o madidecrease ang mga nakaganon, ang ayuda. Madidecrease o mababawasan ang mga counting posts around ng mga tao. Ano yun? Hindi yung mga tambay. 'Di ba? Mamaya, pag naging mid-level income na lahat, sabi ng Pangulo sa 2025, baka naman makapunta na kayo sa mga Singapore, Hong Kong, ganyan, maglabas-labas muna. O pag medyo malaki-laki na, marami nang naipon, milyon na, o baka makapag-European tour na kayo. Di ba? Ayaw nyo ba ng ganon? Kasi, ang gusto ng iba, sila lang. Ang gusto ng iba, monopolyo nila, ang kwarta ng Pilipinas. Yung po yan eh. Ayaw nila, no? Parang antindi po ng discrimination. Ayaw nilang makita yung kapwa Pilipino nila na dati lang nilang inuutos-utusan, no? Winawalang hiya, kinakaya-kaya, tinitignan ng mula paa hanggang ulo at pabalik, no? Ayaw nila eh. Kasi piling nila, kami ang mga alta, kayo mga wala kayo. Hindi po yun. Ang tingin ng Pangulo dito, basta Pilipino ka, dapat umasenso ka. Di po ba? Walang diskriminasyon in any form. Whether you have a fair skin, you have a beautiful face, di ba? You have a lot of money in your pocket, in your bank, you have a lot of kulachuchi. Baka may Bugatti ka pa dyan. Di ba? Ganun eh. Nagiging discriminatory tayo. Hindi pwede yan. Kaya dapat it's about time na papasukin lahat ng gustong mag-invest. Pero dapat bigyan nyo rin sila ng mga, yung sumunod sila sa batas. May mga batas silang dapat sundin at hindi sila pwedeng yung magiging hari-harian sa ating mga Pilipino. No? Pagandahin nyo yung labor law sa ating bansa. Protektado dapat ang mga manggagawa natin. Kasi yung iba dyan, alam nyo na, yung mga foreigners, may mga ugali din yan. Hindi dapat pwedeng saktan, apihin ang ating mga manggagawang Pilipino sa sariling bansa pa natin. Hindi pwede yan. Diba? Ganyan, isama nyo dyan. Protect the laborers. Protektahan nyo ang mga manggagawa by yung mag-craft kayo ng bill o law na talagang protektahan. Hindi lang yung physical, kundi yung kanilang yung mga benefits. Ganyan, no? Sick pay, vacation pay, personal leave, medical, ganyan dapat. Dapat yan din ang ipaliwanag ng ating gobyerno sa mga gustong mga lakal sa atin. That we will protect the welfare of our laborers, ang mga manggagawa natin. Walang dapat mang-api sa mga Pilipino na mga banyaga sa sarili nating bansa. Di po ba? At ganun din. Kailangan yung mga OFW natin protektahan. No? Nandiyan naman po ang OWA at DMW. No? Bilib po ako dyan, lalo na kay Sir Arnel Ignacio. Shout out Sir Arnel, sinusubaybayan kita. Tuloy natin. Romualdez lamented that the House is being accused of opposing to amend the economic provisions of the Constitution. Correct. Pinapamasama po sila eh. Pinapasama sila nung counterpart nila na 24. Hindi naman po lahat doon. May mangilan-ngilan lang. Lalo na si Senator Tambalina. Segue lang natin. No? Nakakatuwa yung kahapon. Yung signing ng Pangulo doon sa dalawang bill. Actually, mga kababayan, mag-eratom na ako dito na sa isang vlog ko, sabi ko doon, binasa ko sa balita, 3 sila. 3 bill yung pipirmahan ng Pangulo. Kahapon 2 lang pala. Yung pang mga octogenarians, tama ba yun? Nanogenarians, whatever Gigerians there are, no? Natatanggap ng 10,000 sa 80, 85, 90, 95. At pagdating ng 100, 100,000, napirmahan po yun. Pati yung tatak Pilipino, no?
napirmahan din. Pero yung Magna Carta para sa mga seafarers, hindi po napirmahan. No? Yun po yung i-erratum natin. No? Kasi, under review, sabi ng Presidential Communications Office Secretary si Garapil. Under review pa po ng Pangulo. Siguro binabasa pa ng mga lawyers ng ating Pangulo kung ano po yung mga clauses doon na dapat pulido. No? So, yun po yung natin, i-correct natin. No? Hindi po napirmahan yung Magna Carta for our seafarers. No? So, darating din po yan. Pipirmahan yan. Nandun na po sa desk ng Pangulo yan. Under review. So, okay? Sana, nung nakita nyo yun, no, nag-uusap si Senator Tambalina saka si Presidente, para naman si Tambalina, pag inoobserbahan ko, parang galit na galit pa eh. Sana alam nyo kung ganun lang si Senator Amy, really wants to protect her brother, no, tulungan niya. Ganun, matutuwa tayo sa kanya, kaso iba eh. Para rin siyang, hindi mo alam kung yung moody. Iba-iba yung dating eh. Minsan hurricane, maya araw na, maya unos. Di po ba? Ito na ulit. Balik tayo kay speaker. Quote, "Categorically, we are denying this unfounded and baseless accusation. Wala po tayong hinahangad sa kapulungang ito, kundi ang kabutihan ng sambayan ng Pilipino, and we work night and day to make this happen. Now, to dispel doubts, para daw tanggalin na yung inyong mga maduming pag-iisip, that the efforts of the House of Representatives is in pushing for the amendment of the economic provisions of the Constitution is politically motivated, we are adopting all the 3 proposed amendments of the Senate version of the resolution of both houses number 6 in toto." Kung ano man po yung toto, bahala na si Romualdez doon. Basta sabi niya, i-a-adapt niya. I-a-adapt ng mababang kapulungan yung 3 proposed amendments doon sa Senado. I-a-adapt nila yun. So ano pang kikwestiyonin ninyo? Ano pang alinlangan ninyo? So therefore, it is in the Senate's hand, no, para tapusin yan. Okay? So, yan na. Categorically denying, categorically dispelling any doubts na there are pushing for any political revision. Kung ano man yung iniisip ng mga iba dyan na hindi palalawigin pa nila ang kanilang termino. Pinutol na po yun. Tinuldukan na. Kaya wag na kayong mag-insinuate, lalong-lalo na ikaw, Senator Tambalina. Kasi puro baka, ano daw, wala naman pala kayong mga ebidensya. Kaya nga sabi dito, unfounded and baseless accusation. So therefore, nagtatanim lang kayo ng malisyosong pag-iisip sa kaisipan ng mga Pilipino. Di po ba? Ayan na. Pag meron pa itong dadaldal dito, bibirahin na talaga natin. No? Ilabas nyo na ang ebidensya ninyo. Sinabi na dito, they are categorically denying it. Wala kayong basihan. Wala kayong ebidensya. Kaya wag kayong mag-akusa. Sinabi na rin. Ha? Ulitin lang natin. Mismo pa yan, ha? Committee on the House of the Whole. Di po ba? Kaya wag nyo nang sabihin, hindi totoo yan. Nagsisinungaling yan. Patunayan ninyo. Yung ibig po sabihin ng in toto, is entirety. In its entirety. Yung kabuuan na yun ng House Resolution, Resolution of both Houses number 6, yung 3 amendments na nakapropose doon. I-adapt nila in entirety. In toto. Yan. At least may natutunan na naman tayo. Okay?
This should assure the public that Congress is only touching on the economic provisions that need to adapt to the changing times. There is absolutely nothing in RBH 7 that hovers on any political provision on the Constitution. Ayan. Inulit lang eh. Talagang dinidepensa lang nila na wala kaming pakay, wala kaming balak na idagdag pa ang anumang political provisions, baguhin ang political wala kaming political agenda dyan. The only agenda we want is to have to amend or to revise or whatever on the economic provisions. Yun lang, wala nang iba. Kaya wag na kayong maniniwala sa mga kwento nito, no? Na mayroong isiningit diyan para gagamitin sa pangsuhol sa PI, wala na ang PI. Tablado na 'yon, burado na. Oh. He stressed that economic charter reforms the House is pushing for aim to create an environment ripe with opportunities where jobs are plentiful, education is world-class, and the fruits of progress are shared by everyone. Ito yon, yung hindi matanggap ng iilan. Na maraming Pilipino ang magkakatrabaho, baka nga malilesen na ang mga mag-OOFW, ang edukasyon maaring umangat, no? Kasi makita nyo naman ang resulta ng PISA, pati yung mga pag-uugali ng mga kabataan, walang-wala po. Iilan na lang talaga ang may disiplinang kabataan. The rest, wala eh. Nawala ang good morals and right conduct. Nawala ang disiplina sa mga paaralan. Sabi ko sa inyo, nung panahon namin kaming elementary, kawawa kami sa mga teacher namin. Meron pa nga kaming subject, agriculture. Yung half year yun, Pag si sir, sino ba yung teacher namin, lalaki, pag hindi mo nagawa ng tama, yung magtatanim kayo, magdidiligan nyo, buhayin nyo yan, Pag namatay yan, palo ang buti. Tapos, woodcraft ba tawag doon? Yung sa mga wood. Another half naman, lalaki rin. Dismayo. Diba? Pero, disiplinado po kami. Disiplinaryan kasi ang mga teacher namin, pati magulang namin, disiplinaryan. Natuto naman kami. Natuto kami ng disiplina. Ngayon, nakita nyo, mga kabataan dyan, sa gabi, nagrarambulan, ewan ko, anong nawala ang natin. Ayan ba yung demokrasya? Ayun. Diba? And the fruits of progress are shared by everyone. Yan ang hindi matanggap ng mga 1%ers. Ayoko dyan, dati lang, madungis yan. Ayoko dyan, dati ko lang katulong. Ayoko dyan, gato-gato yan, dudugis nyo. May ngingangan ng sanitizer. Oh my God. Diba? Yung tingin nila, nasa, pa tayo, yung time ng slavery. Ay, sorry naman po. Yun lang po sabi ni speaker, Ito lamang ang pakay natin. Economic provisions, so be it. Di po ba? Ayan, digo nga. Ito pa, yung sabi ng mga ilang mga mambabatas. Politiko din. Lawmakers loud Duterte support for economic charter reform. Di ba? Pinarinig natin sa inyo, pinanon natin sa inyo na susuportahan niya as long as nandun lang sa economy. Ito po, marami pong mga mambabatas ang natutuwa sa sinabi ng dati ninyong Pangulong Prime Minister ni Baal. Lalong-lalo na si Deputy House Speaker and Quezon Representative David Suarez. Natutuwa po ako sa pagbabago ng sentimiento ng dating Pangulo, kaso lang mas magiging maganda po ito kung pati ang mga sumusuporta sa kanya ay sumalamin din sa posisyon ng dating Pangulo. Correct. Tama naman po yan. Ever since we passed RB 86 last year, it was just purely on economic provisions. Yun naman pala, Aimee. Bakit ka pa ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw? Kayo dyan. Bakit pala kayo ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw? Kayo lang talaga ang mga madudumi ang utak pagdating dyan sa RB 86. Yun lang pala, purely on economic provisions. Ang tanong, nabasa ba ninyo? Baka hindi nyo binasa, ngaw-ngaw kayo ng ngaw-ngaw. Baka hindi nyo binasa, nag-affix kayo ng signature. What the F talaga?
What the F? What the failed? Di ba? Iba po iniisip ninyo. Ikaw ha, Ay Chang Elora ha, kayo dyan ha. We've been consistent with the position, the stand from day one and up till now. Siguro makikita naman ninyo doon sa RB 87, talagang mirror solution po ito ng Senado. Kaya doon po talaga iikot ang deliberasyon sa economic amendments lamang. O, si Taguig Representative Amparo Maria Zamora, ito siguro yung mga kasama kahapon ni Representative Suarez doon sa Congress TV. Asserted the significance of Duterte's support for economic charter change, noting that it aligns with the goals pursued by previous Congress and the current 19th Congress. So siguro po, nakikita ng ating well-respected former President, ang linaw na ito naman talaga yung matagal na pinupush ng maraming administrasyon at syempre ng 19th Congress. O si Isabela Representative Ino D. O yan, natutuwa rin siya. No? Welcome development na yan. Si Rizal Representative Fidel Nograles echoed the same statement. Natutuwa rin tayo at nakikisa tayo sa mga pahayag ng dating Pangulo sapagkat panahon na upang tingnan natin muli ang ating saligang batas. Kung paano natin mapapalawak ang investment at may susulong din natin ang kapakanan ng ating mga manggagawa. O, ayan. Sila po pala yung nandun sa ano. Kasi kakilala ko lang, kanina sabi ko sa inyo si Suarez eh. Silang apat yung nandun sa Congress TV press con. Everyday po yan. May mga congressman na pupunta doon at binabalangkas yung mga katanungan. No? O yan po, di ba? Maliwanag. Natutuwa sila. So sana naman, pati yung mga supporter ni Prime Minister ni Baal, tama nyo na yung, tama na, itigil nyo na ang mga pagbibigay nyo ng mga maling mga statement. No, wag yun ang gatungan dahil nagsalita na ang inyong poon. Sabi nyo, kung ano man ang sabihin at gawin ng inyong poon ay susuportahan ninyo. Can you do the same now? Di ba? O ayan mga kababayan ha, maliwanag. Okay? Ngayon, punta tayo ngayon dito, no, sa mga Duterte ulit. Duterte to. Hindi na-advocate natin sila kundi mga Duterte lang. Okay? Eto, mga kababayan. Yung sinabi ni Sara, no, tungkol diyan po sa EDSA. Kasi meron pong political analyst na merong pahayag dito sa kanilang itong pagbabalintong-balintong ng mga Duterte. No? May napansin po sila, mga kababayan. Okay? So noon, nung hindi pa vice presidente, kung nung mayor lang si Sara Duterte, no? Pero ano siya, matalas ang dila niya tungkol diyan sa EDSA Revolution. Ha? Ito, nakita po natin to, sinerge po natin, no? Credit dito sa Rappler ba ito? Rappler ito Yung quote card nila binabatikos ni Sara Duterte si Socrates Villegas, yung sa Catholic Church. Kasi ang sabi ni Villegas, for EDSA is not about the enemies of peace and democracy, but the faith and bravery of people who called upon the Lord in their distress and whose cry the Lord has heard from heaven. EDSA is our people's cry and our God's loving reply. O, ayan. Ngayon po, mga kababayan, nung sinabi yan ni Villegas, sumagot naman si Tamil Mel. Buti pa si Tamil Mel, may mga sagot-sagot na dating ganyan pala. Tapos pagdating sa West Philippine Sea, wala siyang masabi, no? Ang galing-galing pala di ba, mga kababayan? Super galing magsalita, parang active na active sa pagsasalita. Pagdating sa West Philippine Sea, bokyang-bokya. Ano ba 'yon? Ano ang sabi diyan ni Miss Punching Di ba? You preach about freedom as if you invented it. As it is your gift to us. Let me tell you what freedom is. It is to live a life that is free from your selective moral standard. That is what the meaning of EDSA is. O, ayan po yung mga matalas niyang pananalita nung panahon na yon. No? Hindi ko alam kung anong date ito Pero mayor pa po siya ng Davao. Now, dito naman po sa quote card na nakita natin, pinakita natin to nung sa previous vlog natin, sa Impact Leadership. Eto, 2017. Ha? Sa EDSA pa rin to. EDSA, yung commemoration. I find it hard to understand why this bloodless revolution has become the standard definition of freedom for our country, and this standard is forced down our throats by a certain group of individuals who think they are better than everyone else. That was
7 years ago. Now, to this day, current day, sabi niya, let us remember the lessons of EDSA. The power of unity, the strength of the Filipino spirit, and the importance of standing up for what is right. May we continue to uphold the spirit of EDSA in all what we do. O, ayan, di ba? Ang galing. Ha? Nakita nyo yung 360 reversal niya? Napakayabang niyang pagsalitaan, i-chastise kung sino man ang gusto niyang i-chastise that time. However, pagdating ngayon in present day, yun. Bakit niya ginagawa yan? Ha? Bakit nila ginagawa yan? Ha? So, eto po, mga kababayan, no? Naibalita rin ito ng GMA News Online, no? Ang haba po ng kanyang speech diyan sa bagay na yan. No? Pero, kinuha na lang natin yung quote card na yon. Ngayon, dito po sa politiko, matibay po ito, no? Duterte's courting pinklawans. Here's what a political advisor thinks about turnaround of BP, Rody on national issues. Ayon, may nakapansin na po. May nakapansin na sa ginagawa nila. Lalong-lalo na si Tamilmil. Diba? Yung statement niya na yon, yung pinakita nating quote card sa inyo. Oh, diba? Kasi, sa aking opinion, nawiwindang na po ang support nila sa mga Marcos loyalists and supporter. At hindi lang yan. No? Kung ang supporter lang nila ay mga burak supporter nila, nako, sige sabihin nyo na meron silang 1,000. Hindi sasapat yan. Wala silang milyon. Diba? Kung may milyon sila, di sana napuno nila yung Cebu, napuno nila yung Davao. Di po ba? Tama, mali. Sino lang ang totoong may millions of supporters and loyalists? Kasi iniisip nila, 32 million yung kay Sara, malaki pa nga yung boto niya kay Bongbong. Mananalo ba siya kung wala ang mga bumotong loyalista at Marcos supporter sa kanya? Sige nga. Ilan doon lang ang supporters ninyo, ang naniniwala sa inyo? Di ba? Bilangin nyo. Yayabang nyo eh. O ngayon, sabi ko sa inyo, 360 turnaround. Bakit? Their origin is the Dilawan. Ang nanay ni Rody, ni Prime Minister ni Baal at lola ni Tamilmil ay isang Dilawan, kakampi ni Cory. Oh, kaya nga binigyan siya ng pangalan niya doon, building niya eh. Ha? Pinangalanan sila ng building ng China doon. Yung nanay ni Duterte. Oh, search nyo pa. Ba? Kaya ngayon, umikot. From Dilawan, back to Dilawan. Kailangan ligawan ulit ang mga dilaws at pinks. Ayan. Pagkatapos nyo silang balahurain, babuyin, pagsabihan ng kung anong ano, doon din pala kayo babalik. Ano ba kayo, mga prodigal sons and daughters? Ang tanong, tatanggapin ba kayo ng mga yan? Tanong nyo kay Trillanes at Dilima. Di ba? Oh, eto po. The Dutertes are no longer as determined in criticizing the so-called Pinklawans who were considered as the opposition in the previous administration because their energies are now focusing on weakening the Marcoses. It will not happen. Hindi nga nagawa ng Dilawan to weaken the Marcos loyalists and supporters. Tapos kayo pa? Kayo pa? Uwe. Dalhin nyo pa ang buong Davao City. Hindi naman siguro lahat dyan sa Davao region kakampi sa inyo. Di ba? That's the view of former presidential advisor for political affairs, si Llamas. Ito sabi ko na nga ba. About the apparent shift in messaging of Vice President Sara Duterte and her father, yan, si Rodrigo. Di ba? Nakita nyo yung, yung message ni Tamilmil sa EDSA? Di ba? O in the spirit of EDSA. Pero nung una kulang na lang murahin niya si Socrates Villegas. Di ba?
Kaya lang na lang, pag mumurahin niya yung mga orchestrator ng EDSA, ako, mumurahin ko talaga yung mga hinayupak na yan. Diba? Naloko tayo sa maling naratiba. Hindi nila sinabi ang katotohanan. Nakita nyo nga, pati yung ibang noon, may video dyan, na kaya wala nang unti-unti nang namumutawi sa kaisipan ng mga tao ang spirit of EDSA because of what? It did nothing to us economically, technologically, wala. Ano lang ang binigay sa atin? Kahirapan. Huwag niyong sabihin binigay ng ang demokrasya. No way. Hindi po tayo nasupil ang demokrasya noon. May freedom po ang mga tao. Hindi po tayo parang mga North Koreans na supil ang kalayaan because of the communist form of government. Hindi po. Ako dyan, buhay na ako noon. Nung nalip yung martial law 1981, na ako niyan, grade schooler na ako. Malaya kami. Malaya kami. Pero noon, may curfew. Kaya sabi ko, yung gala 7 lang. Uwi na. Nung natapos yun, ala na. Nakapaglaro na kami sa kabilugan ng buwan. Nasaan yung demokrasya ang sinasabi nyo? Meron bang inaapi noon? Wala po. Wala. Experience ko. Ako sasabihin ko sa inyo, experience ko. Maski na bata lang ako, nakikita ko, taong lansangan kami. Wala naman yung pinagpapano nakikita namin. Ganito, inuhuli, ganyan. Minamanmanan. Wala po. Minamanmanan yung mga terorista. Pero yung mga malalayang Pilipino, ayaw, nakakapaglakad, nakakapag-date, basta malaya. Yung sinasabi nyo, ito ang totoong demokrasya. Mga ulul. Kayo lang yun, mga suwail. Kayo lang naman dyan sa Metro Manila ang suwail nung panahon na yon. Pero sa mga kanayunan, ay nako, malaya po kami. Nakakanood kaming movie. Wala kami, tingnan mo sa likod natin, Walang ganon. Kayo po dyan, yung mga pinanganak ng 60s, 70s, tama, mali ako. Diba? Ito po ang sabi ni Llamas. Llamas said the Dutertes appear to be co-opting the Dilawans or those associated with the Liberal Party and the previous administration through the change in messaging. Diba? Sino ang bumabalimbing? Sino ang flip-flocker? Diba, Roque? Flip-flopper? Bumabalentong? Sino? Na-vlog na natin ito Pero gagatungan natin kasi meron ding nakapansin na political advisor, political analyst. Diba? Ito mga dilaw to Kita mo yan si Llamas. Dilaw yan. Isipin ninyo. Napansin na nila. Nagbago ng tono. Ay, may balak. Diba? Wala pang alak yun Diba? Kaya, nako, good luck sa inyo. Kaya sabi ko kanina, 360 to the point of origin, babalik at babalik sila. Saan? Sa pagkadilaw nila. Yung mga dati mong kalaban na hindi man sila ang nasa poder, medyo wag mo munang banatan. Ang banatan mo ngayon ay yung pangunahing kalaban. Di ba? Di ka magugulat na sinasakyan nila ang people power, katulad ng sinakyan nila itong 1987 People Power Constitution. Ayan. Llamas, however, said, Pinklawans apparently see through the Duterte's motives by creating their own messaging. He noted that LP's message for the People Power Revolt anniversary emphasized the need for justice to be served for victims of the drug war under the Duterte administration, even as the party also opposes the charter change initiative of Marcos allies in Congress. Hindi sila, yung Liberal Party, tumawag ng People Power against the government. Ang People Power nila against Chacha. Dahil ang people power against the government mas justified yan kung walang tinatawag na democratic space. Llamas said, you can criticize the government nang hindi mo pinapabagsak. Pwede naman. As long as na your criticism is legit. Your criticism is magnifying the wrongdoings of the government. So far, wala Kaya tingnan nyo, ang tinawag lang nila is against sila sa charter change, sa People's Initiative. Ang People's Initiative, patay na. Ano ang nilalaman ng charter change? Sabi lang talaga ni Martin,
economic provisions lang. Ito lang at wala nang iba. Oh. Pero itong mga Duterte, alam nila, nawiwindang na ang suporta nila sa mga kaalyado ng gobyernong ito ng Marcos. So therefore, they have to go back to their original, yung kung saan sila galing. The Dilawans. Pero sabi ng Dilawan, napansin nila, you will be rejected because they don't like you. They probably really, really hate you. Di ba nakita nyo? Sino ngayon? Ulitin natin sino ang tumbabalentong. Ha, Harry Roque? Sino ang bumabalentong? Oy, ang agang pamumulitika. Pero huli po kayo ng mga dilaw. Sinong dapat? Palakasin nyo na lang pwersa nyo, no? Kung meron pa. Kita nyo nga, yung mga kakampi nyo sa political arena ng mga politiko, nag-jumping bin na rin. Nagpunta na karamihan kay Martin Romualdez na partido. O, di ba kasi masyado kayong vindictive. Masyado kayong mayayabang. Feeling nyo kayo lang ang may karapatang mamahala sa bansang Pilipinas. Pero people already seen your true colors. Oh, ano yun? Ano ba ang awit yun? May awit dun eh. Rainbow Connection. Bakit rainbow, Tokis? Di ba rainbow may 7 colors? Yung Roy Gibib, di ba? Red, orange, yellow, green, blue, indigo, and violet. Hindi purple. Di sana Roy Gibib. O Roy Gibib dapat, hindi Roy Gibib. Roy Gibib. Ang kulit no? O kayo po mga kababayan. Tanungin natin, sa palagay ninyo, ano ang tunay na motibo ni Sara? Bakit siya ng ganong statement? And then, tinake down niya. Oh. Tinake down, pero nahuli. Oh, isa lang, tanga-tanga. Tamilmil na, tanga ka pa. Pero may nagsabing, dakila naman. O, dakila ka nga sa katangahan. Nahuli. Ayun, nakita ng mga dilaw, no entry. May nakalagay pa. Ano may nakalagay? No dogs allowed. Sorry naman, di ba? Ang sakit nun, it hurts, di ba, Mami B? It hurts. Di ba, Lulu? It hurts. Ay, Chang, Elora, yung, fortune cookie. To Sara Duterte pa. Galing naman itong dalawa na to. May nakalagay pang to Sara Duterte talaga. To Sara Duterte. Sa imong ambisyon, huwag kang tambalos-los. Binalik lang. Okay, itong dalawa na to, si Elora at si Aichang, ha? Ang galing nyo, ha? Binalik lang yung sinabi niya sa kanya. Ayun din ang ginamit ng mga dilaw sa kanya. Sa imong ambisyon, huwag kang tambalos-los. Weh, yan, buti nga sa'yo. Galing mo ang galing mong magpasaring. Pero pagdating sa mga national issues, particularly sa West Philippine Sea, blanco. Parang papel na malinis pa sa sikat ng araw. Pure as white. Ne. In your face. Kayo po, ano pong masasabi ninyo? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.